Tutol ang ilang kongresista sa mungkahing pagrarasyon ng langis sa gitna po ng krisis sa petrolyo. Baka mas okay pa raw ang purchase limit kung saan limitado lamang kung magkano ang ikakargang gasolina ng mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan, Myra Enriquez. Sa gitna ng krisis sa langis, napapanahon na nga ba ang pagrarasyon sa petrolyo? Tingin ni House Energy Committee member Congressman Terry Ridon, hindi pa yan kailangan. Bukod sa matinding hakbang ito, may sapat pa naman daw na supply ang Pilipinas ayon sa Department of Energy. In other countries, yung pong pag-trigger ng rationing po ay pagka ang fuel supply po ay limited na to around 10 to 15 days, no? So atin po understanding, yung pong different types of fuel, mataas pa ho yung level po na meron po tayo. Kahit ang ilang kapatid nating motorista, malamig din sa mungkahing pagrarasyon. Hindi kami pa mapabor doon. Lalo na siguro yung mga yung ginagamit ng mga PNBS ba? O kaya yung mga ginagamit ng pasahero, sakyan, di ba? So, mas maraming hindi papabor dyan sa gusto ng gobyerno kung gobyerno man ang may gusto niya. Tingin ko po mas kailangan po ata pagtuunan ng pansin yung more of the pricing kesa po yung sa pagkocontrol ng consumption ng mga private owners. Ang mungkahi ni Ridon, pagpapatupad ng purchase limit. Ibig sabihin, limitado lang kung magkano ang pwedeng ikarga ng mga motorista sa mga gasolinahan. Meron tayo dapat, halimbawa, computation kung gaano ba kalaki yung talagang ginagamit halimbawa ng isang sasakyan on a week-to-week basis. Para, kumbaga, kung hindi naman niya kailangan mag-full tank that entire week, no? Pwedeng i-cap muna yun. Tingin naman ng Automobile Association of the Philippines, mas dapat unahin ang fuel security. Habangan natin yung fuel stock kung 45 days at sinasabi ni Presidente hanggang sa dulo ng June, baka 90 days is good security. Pwede rin daw suspendihin muna ang renewal sa registration ng mga sasakyan para makatipid. The LTO can reduce the registration para hindi na patakbo-takbo sa registration center na isuspend muna yung deadline ng registrations sa dadating na Abril, Mayo, June. Tapos mag-register niya sila pag may panggasolina na tayo magpa-testing ng emission testing. Pero wala pong penalty sana sa late registration. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.